Well, hello mga friendship. Nandito na naman po ang mga mata ni Angelita. And, of course, Guten Tag. O, diba, mga friendship natin dyan. And, buenos dias, senyor and senyora, senyorito, senyorita, mi amigo, mi amiga, sa ating mga kababayang sa Bacano na nasa Zamboanga ngayon. And syempre pa, sa Kabisayaan, maayong buntag sa inyong lahat. Maayong buntag, mga friendship. And sa ating mga kababayang Ilocano, alright? Magmula sa sur hanggang sa north. Naimbag nga aldaw kada kayo, amen. And syempre sa mga taga-Palawan, mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban o mga tangay, mga kaibigan, mga friendship. And assalamualaikum yaong Said sa ating mga kababayang Muslim. And syempre pa, kifak and kifik mga habibi. Habibi means mga mahal kong mga kaibigan. Friendship. O, diba? Well, mga friendship, may tatalakayin na naman tayo ngayon. Yung tungkol naman ito sa pag-impeach kay VP Sara ng Kamara, 'di ba, sa House of Representatives. O na-impeach nga siya doon dahil napakaraming mga congressman ang pumirma, kaya lang paano naman sa Senate? O 'di ba? Babalik na naman 'yan doon. Ano na naman sabihin ng Senate? I-dismiss na naman. Ganun lang naman yun, puro dismissal lang sila dun, di ba? Kaya lang, napakaswerte na lang at mayroong nag-uupos, di ba? Mayroong nagsabi ng no. Paano na kung wala sina Senator Hontiveros at Coco Pimentel dun? Ano na mangyayari sa impeachment? Wala na, lusaw na. For sure na yun. Parang bulang naglaho. Kaya nga mga friendship, alam nyo ba, nakatutok talaga tayo dun. Nakatutok talaga tayo nung June 11 sa live na yun. Live streaming ng CNTV ba yun? Oo, di ba? Nakatutok talaga ako dun, nanunood talaga ako. Kasi nga tinitignan natin. Alam nyo, mga friendship, kitang-kita naman na di ba? Kitang-kita na kung saan nakapabor ang Senado. Mantakay ninyo ha, sa dami nila. 18 ang pumapabor sa yes sa mga sinasabi ni Bato de la Rosa na nangunguna siya doon sa para sa dismissal ng na impeachment na wag na ituloy, di ba? Pares nga ng sinasabi ko kanina doon sa isa kong video na hindi pa nila nakikita yung kaso, ayaw na nilang ituloy. Gusto na nilang dispatchahin. Ganun sila, kagagaling, no? Mga friendship. Talagang no to government. Mga pro-Duterte talaga sila. Hindi natin alam kung ano ipinakain sa kanila ng mga Duterte. Pero kay Bato de la Rosa, expected na natin yan. Hindi natin alam ang ipinakain nila kung no? Baka mga tache. Pero ibang klase mga tache yun, mga friendship. Ganun yun. Diba? Okay, mga friendship, bago naman tayo magbigay ng opinion, gusto ko munang ipapanood sa inyo to, ha? Yung mga balita ng mga nakaraan sa Pilipinas, dito sa ating bansa, na talaga namang napaka-controversial ang impeachment trial na yan ngayon. Nakita naman niyo habang dinidinig yung kaso sa Senado, ang daming nagraralit sa labas, 'di ba, ng Senado para dun sa impeachment nga na yun. Dahil nga ang daming balita na baka mawala, ma-dismiss, ma-acquit. Saan pa? Wala na. Naglaho ng parang bula yung justice para sa bayan. Wala nang justice kasi sila nakaupo doon, sila na ang justice Parang lumalabas na sila na kaagad wala nang paghahatol na gagawin kasi wala nang kaso.
Diba? Gusto na nilang mawala as in. Parang magic. It's magic. Oh. Saan pa tayo dyan? Okay, let's watch this. General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. And consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. Motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Araw ng sesyon, in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Siya ang kauna-unahang vice-presidente na na-impeach sa kasaysayan. May ang mambabatas ang pumabor sa pagpapatalisik sa bise dahil umano sa paglabag sa saligang batas, pagtataksil sa tiwala ng bayan, katiwalian at iba pang krimen. Torso ng 215 na kongresista ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 102 o one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara para hindi na ito litisin dito sa Kamara. Alinsunod sa rules on impeachment ng Kamara, agad dinala ng House Secretary General ang Articles of Impeachment sa Senado na uupong Senate Impeachment Court. Considering the Violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kama sa mga umano'y pagkakasala ng bise, ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Bigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Dito ang mahigit 2 bilyong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa ilang joint accounts nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay lokal na opisyal pa ng Davao City. Sa reklamo ang links at umunoy pa ulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos kasama na ang paglahok niya sa isang rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Impeachment complaint. Ipinapakita raw ng mga kinilos at sinabi ng bise ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan, abuso sa kapangyarihan, na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Bagamat impeach na si Vice President Duterte, hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Once it's approved, transmitted na agad sa Senate. Sir, that means impeach na si Vice President. Yeah. Well, the word is impeach. But of course, she has to be tried by the Senate, no? So even if she's impeached and not yet convicted by the Senate, she is still the She's still the Vice President. Naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilis ang wala umanong basehan na impeachment case. Si GMA Integrated na makuha ang pahayag ni dating Pangulo. Well, ayan mga friendship, no? Matapos nga nating marinig yung mga balita, then at least makakapag-comment na tayo. And makakapagbigay tayo ng opinion natin ngayon. Ang tanong ganito, na-impeach nga siya sa Kamara, sa House of Representatives. Paano naman sa Senate? Ano kaya ang kalalabasan doon, di ba mga friendship? Paano kayang mangyayari doon? Baka ang mangyayari wala na naman, ibabalik na naman nila sa Kamara yun, di ba? Kasi
sa House of Representative dahil diyan ginawa yung hearing eh. So hawak nila lahat ng mga katibayan diyan. Diba? Kasi hindi rin naman talaga nag-explain si VP Sara noong mga time na nasa House of Representative siya eh. Wala siyang ginawa. Ayaw niya mag-explain, ayaw niyang sabihin yung mga kaperahang yun kung saan ang galing. Although yung mga bataan niya, yung mga nasa ilalim niyang sa Office of the Vice President, tsaka yung dati sa DepEd, nagsipag kanta na, sinabing nakatanggap ng mga envelope, kanino ibinigay yung pera, although wala. Relax lang si VP Sara, di ba? Cool na cool lang siya. Which is ayaw niya talagang mag-explain. Ayaw niya talagang So, kayo mga friendship, ano nga naman ang gagawin ninyo? No? Anong iisipin ninyo kung ganong ayaw niya mag-explain? Isamantalang, wala kang ginagawang masama, napakadali namang i-explain eh. Hindi yung puro acknowledgement receipt lang. Natandaan ko pa nung sinabi ni Arturo Las Cañas doon sa testimonya niya, no? Yung ginagawa ni Duterte nung mayor pa siya sa Davao. Puro acknowledgement receipt. No? Ganun rin ngayon, ini-apply na ni VP Sara yan sa pagiging vice presidente niya sa Office of the Vice President. Puro acknowledgement receipt na lang ang ginagamit. Kasi nasanay na nila sila dun eh. Sa puro acknowledgement receipt lang. Akala naman nila kasi yung nasa gobyerno ipababayaan na lang sila na ganun ang gawin nila, di ba? Kasi kung naluloko nila yung yung Commission on Audit, hindi nila maluloko ang House of Representatives. Yung mga yun, syempre, ginagalang siya, nire-respeto siya dahil vice presidente siya. Natural yun, hindi nakikibo ang COA dun. Kung ano na lang ang ibigay sa kanila, yun na lang ang titignan nila. Yun na lang ang acknowledge na nga lang nila kasi kahit puro acknowledgement receipt, di ba? Acknowledge na nga nila. Nanggaling sa Office of the Vice President eh. Pa nga naman yun. Kaya tignan na lang ninyo doon na lang kaagad mga friendship. Yung sa pag-ayaw niya na i-explain. Sa Senate hearing nga noon, nag-hearing sila doon. Ang ganda-ganda ng tanong ni Senador Hontiveros, pero iba ang sagot niya. Diba? Ano yung sagot niya kung sa Bisaya pa, pambabaoy. Parang binabaoy niya si Risa Hontiveros, Senador Hontiveros, na humingi ng tulong sa kanya nung tatakbong pagkasenador. Ano naman ang kinalaman doon? Ano namang kinalaman ng pagtakbo na yun at paghingi ng tulong sa kanya doon sa pina-explain sa kanya about sa confidential fund? Ang dami niyang kirikitos, chichiboreche, kung ano-ano mga binabanggit at sinasabi niya dahil lang sa ayaw niyang sagutin yung confidential fund. Ngayon, kasi siguro umaasa siya na marami siyang kakampi eh. Marami siyang kakampi sa Senado at maraming magtatanggol sa kanya. Kaya, mababaliwala yun. Nagkakamali ka, VP Sara, hindi naman bulag. Hindi naman bulag ang ating gobyerno, hindi naman bulag ang sambayan ng Pilipino. Hindi naman kami kapare sa mga prodos ninyo na nabubuhay sa anino ninyo. Kung anong sabihin ninyo, sunod lang ng sunod, di ba? Hindi naman lahat inaniniwala sa inyo. Marami hong tao sa buong Pilipinas, hindi lang ho yung mga prodos. Di ba, mga friendship? Siyempre, may mga tao rin, may mga matatalino, may mga utak. Iniisip nila, nakikita nila kung ano nangyayari sa gobyerno, sa bansang Pilipinas. Kaya nga, ang nakikita nga ng mga prodos, walang nagagawa ang ating kasalukuyang presidente, di ba? Wala raw ginagawa. Kahit na halos hindi na kumakain ng ating presidente, iikot ang buong Pilipinas kapag mayroong mga dumarating na mga dilopyo, mga bagyo, mga kung ano-ano. Sa kanila, wala pa rin sila nakikita. Yan nga sinasabi nating mga bulag nga eh. Bulag sa katotohanan. Di ba? Kasi binulag na nga sila ng mga Duterte eh. Binulag na sila siguro sa ganun. Kaya bulag na bulag, di ba? Kaya ang gagawin nila, mambatikos na lang ng mambatikos para lang
Yung mga isa pang iniiwas nila yung mga issues sa ganitong bagay, gagawa ng kung ano-ano. Nakita naman natin kay FPRRD, ang galing niyang gumawa ng ganun, di ba? Pati mga delaying tactics na yan, lahat yan. Magaling sila dyan eh. Delaying tactics. Tapos yung mga para mawala yung issue dito, gagawa ng iba-ibang issue na naman para doon mapupunta yung focus ng taong bayan. Akala naman nila tanga yung mga taong bayan, no? Yung mga hindi produce, hindi tanga yun. Siyempre, alam natin yun. Now, yung tungkol sa impeachment na yan, abangan na lang, sabi nga ni Senator Risa, abangan na lang daw natin ang susunod na kabanata sa Senado. Diba? Dahil nung nakaraan, nanalo ang yes. 5 lang ang nag-no. So, what for pa kaya ngayon? So, praise the Lord na lang ho tayo na sana nandiyan si Lord nakatingin at alam niya kung sino talaga ang karapat dapat at hindi. Naniniwala pa rin ho ako kay Lord kapag na-impeach si VP Sara, so ibig sabihin lang nananaig pa rin talaga ang katarungan, di ba? Kapares na nangyayari kay FPRRD. Nanaig pa rin talaga ang hustisya. Sa ibang bansa nga lang, hindi nga lang sa Pilipinas kasi para namang wala ng hustisya sa Pilipinas eh. Sila na yata ang hustisya. Well, mga ka-friendship, no? Meron pa ako isang ipakikita sa inyo. Yung time ng impeachment talagang napakaraming nagrarally sa sa EDSA Bayto. Hindi ko alam kung saan ginanap kasi wala tayo dun eh. Hindi, basta ang dami sa lansangan na nagrarally para dun yung mga akbayan na yan, yung mga yung mga iba-ibang mga organization, di ba, mga party list na nandiyan dyan para sabayan yung kasi alam na nga nila kung anong mangyayari eh, na baka walang mangyayari mag-plop, di ba, it's magic, magmamagic sa isang pitik lang. Alam na nilang mangyayari, kaya nagrarally sila sa labas ng Senate nung araw na yun. Well, mga friendship, ito panoorin natin muna ha. And then, saka na naman tayo magbibigay ng opinion natin. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Kita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. One, ang prosecutor ay pumayag na o hindi mag-o-oppose. Pangalawa, may pumayag na rin bansa na sasalo sa kanya. At kumbaga ito yung kondisyon eh. Kaya medyo parang, nakakaano to. Version na nakita natin. Hindi natin alam yung ground. Hindi natin alam kung ano yung estado, yung state na tatanggap sa kanya. Hindi natin alam yung condition. Kung meron kang receiving state na malapit sa The Hague, tapos sisiguraduhin nila, ginagarantiya nila na makakasipot sa mga hearing si Duterte. Well, mga friendship, ayun, nakita nyo, di ba, yung libu-libong tao na nandoon nung June 11 na nasa lansangan na talaga nagrarally sila. Kasi nga, dahil nga dun sa, alam nilang matindi ang kalaban eh. Baka mabaliwala na lang ang lahat ng pinaghirapan. Well, eto pa yung isang napanood nyo yung sinabi ni VP Sara, di ba? Syempre, as usual, bloodbath na naman yung sinasabi niya. I want a bloodbath. Palaging bloodbath talaga. Motto nila yan eh. Tingnan nyo yung sinasabi niya, na inimbita daw niya si Senator Amy Marcos. Tapos dinadala-dala raw niya kahit saan siya pumunta. Yung tanga namang nagpapadala, yung TANGE, T-A-N-G-E na senator, no? Nagpapadala-dala nga. Kahit saan pumunta, nakabuntot-buntot, parang asong,
parang asong sisinghut sa wet packs ni VP Sara, di ba? Ngayon, dahil ang kapatid daw niya ang nagpadala sa dahig, kaya yung kapatid din daw niya ang, may sinasabi niya, siya raw ang, yung kapatid rin daw niya ang magbabalik sa Pilipinas kay FPRRD. Yun pala, ang sabi niya pala, si President Marcos ang nagpadala sa kanya sa dahig, tapos si Amy Marcos daw, si Senator Amy Marcos, ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ano yun? Ano namang magagawa ni Amy Marcos para ibalik niya si FPRRD sa Pilipinas? Ano yun? Naluloka? Talaga naman si VP Sara, kumisan na hindi rin niya iniisip kung ano sinasabi niya. Tapos yung mga produce nilang mga himudpuet, ayun, nagsisigawan pa, tuwan-tuwa. Para namang may sense. Parang may sense, walang common yung mga pinagsasabi, di ba? Kung yung sa senator nga, kung yung sa hearing nga nung pagkakahuli, senator's hearing, di ba? Hearing sa Senado noon na pagkakahuli kay FPRRD. Ano nangyari? Ano ba nangyari sa hearing ni Amy Marcos? Wala naman nangyari Ewan ko nga ba kung bakit nanalo sa pagiging senator pa yung Amy Marcos. Dapat hindi na Kasi pagulo na lang siya dyan sa Senado. Dagdag lang siya sa nagbibigay ng stress sa kapatid niya. Nagpapa-stress lang siya pati sa presidente ng mga senador, kay Chis Escudero. Puro stress lang ang ibinibigay niya. Wala namang kakwenta-kwenta ang mga pinaggagawa niya. Di ba mga friendship? Tapos mga friendship, ano pa yung mga sinasabi nilang naghahanap daw ng bansang sasalo daw kay FPRRD? Ano yun? Ano kaya yun, Interim release to undisclose the country. Ano kaya mga ibig sabihin yun? Aampunin ng ibang country si FPRRD? Papayag kaya ang ICC nun na ganun ang mangyari? Ganun lang kaya yun? Ano yun? Gagawin na naman nilang engot yung ICC ngayon dahil sa napakalakas nila, very powerful sila. Kapag nangyari yan mga friendship, nako talaga, maniniwala na talaga ako napaka-powerful nila, hindi lang sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, very powerful sila. Diba? And sa pagiging powerful na ganyan, sa palagay ninyo, kung walang-wala silang pera, magagawa kaya nila yan? No way, diba? Hindi. So, ibig sabihin lang talagang mapera ang mga Duterte kapag nagawa nila yan. Hindi, wag nating sasabihin na dahil maraming mga produce yan. Mga produce na yan, binabayaran nila yan, kaya nagiging produce Pero kung wala silang pambayad yan, hindi magiging prodo yung mga yan. Believe me, mga friendship, yun lang yun. Kaya nga kapag nangyari yan, yung sinasabi nilang yung to undisclose, yung pagsisik ni Duterte sa ICC para ma-release to undisclose the country, titingnan na lang natin kung mangyayari yun. Pag nangyari yun, talagang nabibilieve na ako na talagang napakagaling nga ng mga Duterte. Di ba mga friendship? Talagang napakagaling nila. Sila na talaga ang law sa Pilipinas. Big sabihin lang. At kapag naging presidente si Madam Sara Duterte, lalo na yan. Kumbaga sabi nga ni FPRRD, di ba, yung ginawa niya sa Pilipinas, pag siya ulit binigyan ng pribilehiyong maupo uli sa pagiging presidente, titriplehin pa niya ang ginawa niya. Ibig sabihin, yung libu-libong namatay na yun, triple doon ang gagawin pa niya. Ganun yun. Kaya tignan na lang natin, talagang kumbaga siya na siguro ang Diyos sa Pilipinas kapag nangyari yun na yung sinasabi nila ngayon dyan na nasa ICC na kaya siya mapapauwi ng Pilipinas or aampunin siya ng ibang bansa para doon siya, no? Ang galing.
Galing talaga, dami talagang nagagawa ng ng pera. O tingnan nyo ngayon yung yung 15 lawyers ni VP Sara. 15 lawyers. Sa palagay ninyo, yung mga Pilipinong naghihirap. Kahit isang lawyer nga, dahil wala silang perang pambayad, hindi nga makakuha. Sa PAW natin, public attorney natin, hirap pa. Hirap na hirap pang makakuha ng abogadong magtatanggol sa kanila. Tingnan naman ninyo siya. 15 mga friendship, 15 abogado. I-pray na lang natin, sana naman yung ibinayad niya sa 15 abogado na yan, mga friendship sana naman hindi nang galing sa pera ng taong bayan. Diba? I-wish lang natin, sana hindi. Sana sa pera nila. Sana naman ibinawasan nila yung baul ng kayamanan nila. Yun ang ibayad nila. Wish niya lang natin, sana hindi yun ang galing sa pera ng taong bayan ang mga ibinayad sa mga abogado niya. Diba mga friendship ko? Alright mga friendship, hindi na naman ho tayo magtatagal and muli na naman pong mamamaalam si Angelita sa inyo. And syempre magbabalik tayo sa susunod nating mga video at dito pa rin sa mga mata ni Angelita. Okay mga friendship, don't forget to subscribe and likes to my YouTube video. Arabaradichi! Adios mos buenos! Bye-bye!